Hi Aquarius! Welcome pa sa ating channel at ito ang inyong Daily Goodbye Tarot reading for April 21, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Aquarius ngayong April 21, 2025. Para po ito sa inyo Aquarius ngayong April 21, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Spirit Guide, mga ganap pa para kay Aquarius ngayong April 21, 2025. I need 3 cards po. Spirit Guide, mga mensahe po para kay Aquarius ngayong April 21, 2025. Spirit Guides, Angels, Archangels, Guardian Angels. Message pa para kay Aquarius. Ngayong April 21, 2025 para po kay Aquarius, may nakita ko ditong separation. Pwedeng separation, pwedeng umalis, tumiwalag, nagput ng limitation, boundaries, space. Pwedeng literal na separation. Pwedeng end of contract, pwedeng closure. May concern kayo sa isang tao na mahirap kausap or sobrang stricto. May nakita rin ako ditong nabibigatan ka, nahihirapan ka, pero tinulungan mo yung sarili mo. Nag-let go ka dito at nag-move forward. Nagkaroon ng transformation. Nang dahil sa pag-letting go, nagkaroon po ng transformation. May nakita ko ditong companion, sinamahan ka ng favorite person mo. Oo, nagbigay ito ng loyalty and support sa iyo. May kaibigan, may bagong kaibigan or may bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya. Pero din may bago kayong pet, may bago kayong gamit na nagbigay ng pampers sa iyo. And some of you na hired as katiwala. Nakita ko dito yung biglaang pagbabago. So this is 2 cards na nagsabi dito na may pagbabago. Oo, so maaring biglaang pagbabago po ito. May nakita ko dito ang isolation. Pwedeng nagpahinga kayo ngayon para makapag-isip, makapagpahinga. Solitude. Nakikita ko dito. Pwede din may concern kayo sa isang tao. Kanina pa to concern nyo sa isang tao na mataas ang ego. Pwede din may schedule na or ngayon ito
na papasok kayo sa malaking building na may inasikaso kayo. Message for you, 3131 inner peace. Find inner peace and serenity. It will lead you to a harmonious future. And 3333. 3333. Fulfill your soul mission. You are on a divine mission. Trust your path. It's leading you toward your purpose. Spirits Guide, ano po yung energy ni Aquarius ngayong April 21, 2025? I need 2 cards po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo ng weekly Gabay Tarot reading nyo ngayon, or any kind of video dito sa channel natin. Tapos, nanood kayo ngayon sa inyong April 21, tapos may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. Remember Aquarius, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy ni Aquarius? Okay, ang ganda ng cards niyo, Aquarius. May cycle dito, may change of cycle, may completion of cycle, may ganap na nakatadhana sa iyo. Happiness, nakikita ko dito, you deserve this happiness, Aquarius. Destiny, good luck, and good karma. See that? Ang ganda, Aquarius. Claim nyo po. This card tells you to focus on what you can control in order to find peace. Let go mo na ang hindi mo na makontrol. Kasi kung mag-focus kayo sa hindi nyo makontrol, mahirapan kayo, mabibigatan kayo. So, yun, mag-focus kayo on what you can control in order to find peace. Find inner peace and serenity. It will lead you to a harmonious future. So, nag-clarify siya dito sa tarot cards niyo. So, you are moving from a painful cycle to happiness. So, embrace this new situation na dumating sa inyong buhay. Ito yung sinabi dito na ending with new beginning. Yung nahihirapan ka, nabibigatan ka, at nagpasya ka ng tulungan yung sarili mo na mag-let go at nagkaroon ng transformation. So, 3 card na po nagsabi dito. No, 4 pala kasi 2 card, isa dito sa peace at dito rin. So, 4 na card na nagsabi dito. Itong pagbabago na ito is makapagbigay sa iyo ng inner peace. Ang ganda. Makapagbigay sa iyo ng inner peace and happiness. Actually, ang ganda talaga ng energy nyo ngayon. Nasa mood kayo. Ang ganda-ganda. Kasi ang ganda, may mga magandang nangyari. Good luck and good karma. So, wealth, family, and inheritance, may panahon kayo, maaring nagkaroon ka ng panahon kayo sa, nagkaroon kayo ng panahon sa inyong family. Yon, natumbok ko. So, may makakatanggap kayo ng mana, pension, retirement, o masaganang ani ng buhay. Aquarius, di ba? Ang ganda. Nag-spend time ka sa family mo, ha? Or group of people. Nag-save ka rin para sa iyong sarili, sa group of people, or sa specific person na pwedeng nagpasya ka na tulungan mo siya. Like, for example, bunso mong kapatid. Basta may nag-iipon ka rin, hindi lang para sa iyong sarili, sa pamilya, kundi sa specific person. Ang ilan sa inyo. May posibilidad din, may iniisip kayo ngayon, or posibilidad din na bibili kayo ng property. Tapos yung group of people, very supportive sa'yo, sa mga plano mo sa buhay. Tapos maghingi din kayo ng
Maghingi din po kayo ng payo sa taong nirerespeto mo na mas matanda pa sa'yo at wiser sa'yo kasi makakatulong sila. Makakatulong po sila. Siyempre, at the end of the day, kayo po ang mag-decide para sa inyong sarili. Kasi buhay niyo po iyan. Pwede din na pinakilala mo yung person mo, yung partner mo sa group of people. Ang daming ganap pa. So may nakita kong group of people dito, nagkaroon kayo ng panahon. Spirits Guide Career and Money po ni Aquarius ngayong April 21, 2025. Okay, sa career and money nyo po, emotional offerings, may parating na offer opportunity or project na magbibigay sa'yo ng excitement. Excited ka dito. Oo, Aquarius. So, sa career and money nyo to ha, marahil ang iyong boss or mga kasamahan mo dyan nag-o-offer sa'yo ng much needed support. Pwede din pagtaas ito ng kita, sweldo, allowance, or posisyon. Kung feeling stagnant kayo ngayon, open your mind to the inspiration para ma-enjoy mo yung mga ginagawa mo dyan. Tapos, excited kayo dito, 'di ba, sa offer. Take things slow. Take things slow. Huwag nyo daw madaliin. Kasi nakita ko dito, minamadali nyo. Okay? Pwede din may mga lalaman kang, may aamin dito. May nakita kong aamin sa'yo. May aamin. Regarding to sa career and money, aamin. May nakita kong ganyan. Pwede na offer. Offer, aamin yan offer, opportunity. Kung may dumating na opportunity sa inyo, offer, or isang literal na tao, alamin, kilalanin ng mabuti, do some research para fair din sa inyo. Okay? It might be bago to sa inyo, tapos excited ka. So, alamin mo na. Tapos, good news is on the way. Wow. Ang ganda naman. Ang daming, dito, ang daming blessings. Good news is on the way po. Pwede may bago kang inspiration dito. Sa career and money nyo to ha, bagong inspiration. Pwede may bago kang pet, may bago kang gamit, bagong kasamahan dyan. Basta new inspiration. It might be this offer na naging new inspiration nyo po. Okay. Habaan ng pasensya ha, kasi nakikita ko dito sobrang bilis. Sobrang bilis ng aksyon, pwede. Basta speed, nakikita ko dito. So, habaan nyo po yung pasensya nyo. May nakita kong disbalance dito na disbalance or unfair treatment sa isang tao. Or may problema kayo sa pera. Oo. Miss Jo, wala naman ako problema sa pera. So, usually kasi ito, kung lalabas ito, it might be magasta nyo yung budget nyo mamaya or pagkabukas o na magiging disbalance yung budget nyo, yung pera nyo. So, prepare, ang tawag dito, pay attention para hindi maging disbalance yung pera dyan. Pwede din hindi sa pera, pwede sa connection sa isang tao, pwede sa trabaho, sa mga ginagawa nyo dyan.
Pwede din naging disbalansen yung emotion kasi may nakita ko ditong naalala nyo sa nakaraan regarding sa pa rin sa career and money nyo. Naalala nyo sa nakaraan. So, ang nang-advise ng card nyo dito, try to look at what you need now in the present. Huwag kayo mag-alala, you are guided to find peace. Kasi kitang-kita ko dito, you are divinely guided. Usually most of you may naalala kayo sa nakaraan. Pwedeng nagsisisi kayo nito. Pwede din na, bakit naging impatient ako sa sitwasyon na ganun? May question dito or medyo pagsisisi. Naalala nga eh. So, sabi ng card dito, focus kayo sa present. Okay? Seek balance and create a calm atmosphere. Habaan ang pasensya. Kung unfair treatment to sa isang tao, habaan yung pasensya nyo. Pwede din isang customer to or kliyente. So, naging patient ka kasi nagisalbahe, di ba? It might be nagisalbahe, na-provoke kayo. So, sabi ng card dito, control yourself, kabaan ng pasensya. Basta pay attention ha, balanse kasi to eh, kailangan ng pagbalanse. Pay attention sa inyong emotion, sa connection sa isang tao, at higit sa lahat, yung pera nyo. So, pay attention sa pasok ng pera at labas ng pera. Love life, self-love, partnership, and romance, the Aquarius. Okay. May nakita ko dito, Aquarius, na against sa desisyon, ideas, plano. Pwede din tuto sa kasal, tuto sa pagkikipagrelasyon ng taong gusto mo. Or tuto sa pag-take ng board exam, masteral. Basta may tutol dito na sanay, na ito yung sanang makapag-level up sa inyo eh. Pero may tutol. Pwedeng nangyari nito sa nakaraan, naalala nyo? Or mangyayari ngayon. Why? Why nasabi ko? Kasi may nakita kong past dito. Okay? So, ang advice po dito, wag po daw kayong magalit sa tutol, sa nagtutol. So, wag kayong magalit po daw. Para hindi masira yung energy nyo kasi ang ganda-ganda ng mga blessings nyo dito, oh. So, alamin nyo kung ano yung dahilan niya kung bakit siya tutol. Lahat naman tayo may mga opinion eh. It might be nag-base sa opinion sa experiences, sa mga nakita natin. So, hindi po daw kailangan na magalit kayo. So, alamin mo na. Baka may learning siyang mabigay, di ba? May matutunan tayo. Kasi may matutunan tayo sa experience ng ibang tao. Diyan din tayo nagva-vary minsan, di ba? So, pero at the end of the day, kayo naman po na mag-decide niyan kasi buhay niyo po iyan. Pero iwasan niyo lang magalit. Na parang nairita or nagalit kayo sa immature na tao or oversensitive na tao or selfish na tao. Nakita ko rin dito, nag-daydreaming kayo. Okay, so mag-ingat kayo sa sabihin mo sa isang tao. Baka nagkataon na naging sensitive siya dahil sa pagka-sensitive nito. So, maaring magkaroon ng confrontation sa immature na tao, pero ingatan lang talaga ha, kasi ayaw ng card na may kaaway kayo or magkagalit, may tampuhan na mangyayari, na masisira yung araw nyo. Kasi ang ganda-ganda ng cards nyo dito, oh. 'Di ba, sa energy nyo, baka masira yung energy nang dahil sa misunderstanding. Kung hindi mo nagustuhan at sa tingin mo yung tao is close-minded, better na wag muna. Oo, wag muna. The better way is to pray. I-pray nyo kay God.
Si God na bahala sa kanya. I-mention mo yung name niya eh. Tapos, buntong hininga na lang tayo. Oh, buntong hininga. Pero, yun nga, baka may masabi kayo kasi usually si Aquarius is prangka eh. Kasi, more on reality kayo. Tapos, lahat naman tayo, di ba, na may experience sa immaturity. Kasi dadaan tayo niyan. So, dapat intindihin na lang natin na kailangan pa ng-experience yung tao. So, kausapin na lang natin kung kalma kayo or at kalma siya. Or, kung walang nangyaring ganyan, pwedeng walang kayong time sa sarili nyo. You may be taking life too serious. Para, kailangan ng pahinga dito. Pagbalanse. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Aquarius. See you tomorrow. Maraming salamat po.